black to na cup. Ayan. Isang container lang yan sila lahat. Nagkadikit-dikit yan. What is up guys? Motograhe here. Sa wakas, nakapag-vlog tayo ulit. For today's video, mag-unbox tayo ng ating Yuasa battery para sa ating Aerox version 1, which is ang YTZ 7V 12 volts 6 ampere hour na battery. Dead bat kasi yung battery natin guys sa Aerox natin, and ngayon kabili tayo through online para palitan natin. So sinadya ko talagang gawan to ng content. It's just a basic information lang naman paano mag-refill ng battery solution dito sa Yuasa na battery. So, I believe it's the same application din sa iba. Normally kasi nakakabili tayo ng mga batteries na yung battery solution ay nasa loob na mismo ng battery. But this time, ito fresh talaga siya, kumbaga na empty battery shell, tas lalagyan natin ng battery solution. So ayan, so average lifespan kumbaga ng battery guys, approximately nasa 2 years to 3 years. Ayan, but based on my experience sa Yuasa, sa Aerox version 1 ko, last kong palit sa kanya, that was way back 2020, lockdown period pa yun, and ngayon September 2024 na. So approximately 4 years. So ayan, which is sulit na sulit talaga ang battery na to guys. By the way, this is not sponsored ng Yuasa. It's just that proven and tested talaga and trusted talaga tong brand na to. Medyo pricey but worth the money naman. So ayan, without further ado guys, unbox natin. Ito na yung, so pagka open mo sa box niyan, siyempre makikita mo itong sa mga bolt and nuts nya para sa terminals to. And then ito mismo yung battery shell. Yan, Yuasa. So wala pa yung battery solution guys. This is a super empty na battery. So makikita nyo, andyan pa yung seal nya. Yan, yung red na yan. So bubuksan natin yan kasi dyan natin ilalagay yung battery solution. So yan, ito yung battery. This is the positive and then the negative terminal. This is an empty shell. Make sure guys na yung bibilhin nyo na Yuasa battery, yung legit tsaka original talaga guys ha. Iwas tayo sa mga peke, baka sisirain pa yung motor natin. Mas mahal ang motor kumpara sa battery. So tis talaga guys. So ayan, and then ito yung pinaka battery solution niya. So dapat naka-seal to guys. Huwag kayong papayag na hindi to naka-seal. And please, kung magre-refill kayo ng battery solution guys, make sure nasa secured area kayo kasi harmful to guys, itong chemical na to. Basically yan lang yung tatlo guys, out from the box. So this is the battery solution, the bolts sa terminals, at saka itong sa battery shell mismo. Ito guys, itong sa battery solution, kung mapapansin nyo, may black to na cup. Ayan. So by the way, ito sila, hindi to individual na container. Isang container lang yan sila lahat, nagkadikit-dikit yan. And then you will notice na may takip na itim. Ayan. So wag nyo yang itatapon dahil yan ang gagamitin as permanent na takip dito, yung black na yan. So yung gagawin na lang natin dyan is alisin to, tsaka i-refill itong mismong container dito sa loob ng battery. Alright, so let's go. Yan, tatanggalin na natin sa lalagyan dito. So ito na siya mismo. Then if you can notice, isang lalagyan lang talaga yan sila guys. So dapat
magkasabay-sabay itong papasok yung fluid mismo dun sa battery shell. So alisin lang natin to. Yun. So huwag nyo tong itatapon. Ito na yung pinaka mismong seal ng battery solution. So huwag nyo tong ipipinch guys, o tutusukin para lumabas yung battery solution. Huwag nyo na yung gawin dahil automatic na tong ilalagay natin doon sa mismong battery shell. Remove natin tong red na seal. Ayan. Na-remove na siya. So open na yan. Ayan. And then, titingnan nyo na lang yung parang may bula. Pinch konti para mag-bubbles siya. Ayan. Pagka nag-bubbles, yan. Pagka nag-bubbles, meaning yan, nagre-refill na siya, kumbaga. Ayan. So, ito yung battery solution level. So, magkasabay yang papasok dun mismo sa battery natin. So, ganun lang siya kasimple guys. Normally, mga nasa 20 minutes yan. Max siguro. Malapit na. So, yan na siya guys. Naubos na. Pwede na nating tanggalin itong, tapos ito na yung ikakabit natin dyan para matotally sealed na. Yan. Okay natin dyan. Nag-react na yung chemical. So, takpan na natin. This is a super tight na ano. Alright, so ito na siya guys. Fully sealed na. Once na fully sealed yun na to guys, huwag nyo na buksan ito ulit. So do not open. Kumbaga, ngayon ang gagawin natin, dahil fill in na natin yung battery solution, yung mga batteries na Yuasa na below 18 Ah, yan yung mga below 18 Ah tulad na sa atin 6.3, hayaan muna natin silang kumbaga nandyan lang, kasi kahit bago yung electrolyte na nakalagay dyan sa loob, approximately nasa 70% lang yan. So kung may automatic battery charger ka, siya yung mag-set up to 100 fully charged na bago natin gagamitin. So ayan, kasi kung bagong fill na battery, mafe-feel nyo dito, mainit pa siya. So aantayin ko na lang tong lumamig, probably tomorrow morning siguro, kung okay na to, tsaka natin i-charge. So make sure lang guys na hindi naka-direct sa semento ha. So may makapal tayo na foam, pagpasensyahan nyo na to, wala akong makitang ano. So ayan, sobrang excited kasi. Alright, so eto na siya guys. Ang oras ngayon ay yan, 5:52 AM. Ang iniwan natin to siya last night, that was 10 PM. Ayan, so ngayon good as nakaset na yung solution dyan sa loob.
at hindi na rin mainit yung battery. So since naka-relax na siya or naka-set na, kumbaga i-charge na natin siya using itong automatic na battery charger natin. So dapat guys, by the way, sa pag-charge nyo yung mga ganitong klaseng battery, kasi hindi to yung conventional batteries, AGM batteries to sila. So sa mga AGM batteries, dapat AGM compatible din yung battery charger nyo. Yan, tulad yan, AGM. So ayan, sasaksak natin to. Ayan, so 0 volts yung terminal, positive. Yan, positive, negative. So kabit natin ang positive. Yan, and then yung negative. Makikita nyo dyan from 0. Yan. 12.4. Yun. Nakaset na yung battery solution. May kabitan din natin yung automatic battery charger natin. And then, makikita nyo yung status niya dito. Yan. So, hindi pa siya fully charged. Though 12.8 na siya, pwede naman itong gagamitin agad. Pero nasa pag purely feel lang talaga ng paglagay ng battery solution tapos gagamitin sa motor, pwede naman, pero 70% lang yun. Pag ganun lang talaga, 70% lang nasa loob. So i-charge natin para maging 100% talaga. After yung fully charge yan, nasa mga 5 hours siguro yung first charging nito or 4 hours. Depende yan dyan kasi pag mga fully charge na, then that would be the right time na gagamitin na natin sa motor natin. Ganun lang kasimple guys. After na ma-fully charge yan, pwede na gamitin sa motor. Alright, so that's it. Kung bago pa kayo sa channel na to, don't forget to click like, share, and subscribe para sa mga next natin ng mga motograhe features, DIY videos, and other stuffs. Don't forget, peace!